Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit natin kailangan isang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. Dahil sa windang na Pangulo na yan. Hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina! Pero putang ina! Suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Yes! Kung gusto kayo niyo bilang Vice President, inano ko po yung wordings ni Senator Benigno Aquino. Am I worth dying for? Kasi lumalabas po ako, tinataya po namin ang buhay namin dito. Lalo kaming mga retired. Tama. Tapos, inano ko rin po, doon sa vlog ko. I am not, Pilipino for nothing. Ang inano ko. I'm calling out, dapat lumabas ka, Presidente, Vice President. I-lead mo po dahil nagkakawatak-watak na kami. That is 2 months ago. Ngayon, nandito na po. Ang formal na panawagan. Okay. Okay. Sana po, Vice President, lumabas ka na. Ayun. Nagmamakawa po kami sa iyo. Lead us, being a true leader. Nasa inyo po ang simpansya ng sambayan ng Pilipino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ngayon. No more, no less. Ayun. You owe to the Filipino people na i-lead. Hindi ako tumatawag ng revolusyon I-lead niyo po ang direksyon ng mga sumusuporta sa inyo. Baguhin natin, i-redeem natin ang dignidad ng isang Pilipino. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired General Juanlito Dacos. From the other group and coalition, ay pakinggan natin ang brief but solid call of reaction and response mula kay dating Navy Captain Ray Valeros ng United People's Initiative. Maraming salamat, Kuya Eric Celis. Sa lahat ni Manny Luna nandito, kay Brother Kongjing, para sa lahat na nandito. Mabilis lang po ito. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Yun. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives. Hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional Correct. move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan ng sama-sama, magiging extra constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi na kulong ang tatay mo, Yes! hindi na naupo si Barang! Yes! Hindi na naupo si Barang! Yes! You owe it to the people. Correct. BP Inday, you owe it to the people.
huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yon. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. Dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina! Pero putang ina! Suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Yes! Kung gusto kayo niyo bilang Vice President. Yes! Yun ang gusto marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging ibang istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Tapang ha? Yan po ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-uudyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. At yan ang tinutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang Riding Community Sectoral Organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, mula naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team, Duterte Riders Support Group, at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement na. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa aking mga napakinggan po dito sa aking mga magigiting po na nakasama, marahil para lahat po kanila lang nasabi. Although, nire-represent ako po, hindi naman po limit sa inyo. Mula po nung nakuha po si Tatay Digong last year, March 11, so nagkaroon na po kami nung nakikita nyo po na lumabas sa kalsada ang DRS, which is saan po meron, nandun po ang Duterte Rider Supporters. And then kami rin po yung DRT, under naman po yung kay Founder Moises Tecpainen ng Cebu. Ang DRS po, kay Oni, nakasama po sa kanila. At ang inyong likod naman po ay ang Pangulo po ng Duterte Group Riders Philippines po, yung DGRP. So halos hindi po nagkakalayo lahat po ng itinatag. So ngayon po, kumakatawan po ng Riders Philippines po ng buong bansa natin. Ang panawagan po lang po please po, Madam Sara, sana po ilig nyo po ang ating bansa na sobrang hindi lang po nila pastangan, niyurakan, sobrang panggagasa na po. So nakakaawa lang po dahil nga po, katulad po natin, karamihan po dito, mga may anak din po tayo. So unang-una pong tinitignan ko, bakit po ako muli lumabas? Ang inyo po lingkod nawala na po bilang nagsilbi po before sa kabataan ng SK. And then nag-federation po ako ng school sa aming lungsod. Tapos so ngayon po, kaya ako lumalabas dahil nga po nakikita ko po, kung mapapansin nyo po, ang ating mainstream media po parang lagi ang balita na lang po puro kay sa BP Sara, lahat po, parang kung titignan nyo po, everyday kayo po mga vloggers, di ho ba? Wala na ho dun yung merong ginahasa, pinatay, hinodap ng adik, riding in tandem. Ako po mismo, relative ko, ilang beses so, di ho ba? Inablut na laging wala na po yung gano'n, kinuhaan ng motor. So kailangan po natin ng peace and order. Kaya po naalala ko po lagi nung si Tatay Digong, kaya kailangan po natin talaga na may mamuno po sa atin legitimate, which is si BP Inday Sara. Yun lamang po. Yun. May I request everybody to please stand up. Congressman Ging, Brother Renz, ito po yung final call namin before the question and answer. Kami po ay nananawagan na ang pinagbumulan ng kaguluhan ito ay si Marcos Jr. Siya po ang pasimuno ng sabotahe at kaguluhan sa Senado.
Siya din po ang itinuturong mastermind of all evidence and all witnesses. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na monumental restoration of graft and corruption in the country. At ngayon, lugmok ang buong bansa. Ikahos po at naghihirap ang milyong-milyong mga Pilipino. There is no solution clearly but for Marcos to step down. At kung hindi po siya magre-resign, hindi rin po kami titigil sa mapayapang pagkilos na ito. And there is only one way to move forward but to call on the Vice President to offer herself to lead the country and the people in a peaceful way, in a peaceful manner, in a peaceful action that will unify all initiatives calling for Marcos to step down and protect the institutions of democracy. Kaya po kami Eric, nananawagan. let me Yes, Kong Jin. say this as a parting word. Tayo po lahat nagsakripisyo. Because we are not after kung sinong papalit, but we are after na matigilan na itong panggagahasan ng gobyerno ni Marcos. Kaya tayo, we have risked our lives, we have said words that may be taken by the government sa kanilang lawfare, yung oppression. Kaya, once more, nakikiusap po ako. I appeal to you, Madam Vice President, Yes. na if marami po na sektor ng mga Pilipino na nagsakripisyo, risking their lives, you have said you're going to become president. Why don't you sacrifice yourselves also together with us? Join the ranks of the people. And join us, and you should be the leader. Pag tumayo po kayo dyan, manawagan kayo, nandyan po kami lahat. Tama. We will support you. Tama. To our blood and death, we will support you, Madam Vice President. Klaro. Yun lang po. Okay. Mga kababayan, open for question and answer. And pagkatapos po ng maiksing question and answer, ay magkakaroon tayo ng simple ngunit makabuluhang barbecue finish. Sige, shoot the question.